Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Ito, talagang painit ng painit. Palakas ng palakas. Parami ng parami. At patindi ng patindi. Mga kaibigan, ang nananawagan, maging lokal na mga politiko, taong bayan, ay kung pwede lang, ay bumaba na sa pwesto bilang kalihim ng edukasyon itong Vice Presidente Sara Duterte. Malakas ang sigaw, bumaba ka na diyan, umagbitiw ka sa pwesto mo. Sara Duterte. Naku po, talagang nagising. Nagising ang taong bayan. Dito ho sa panawagang ito, sabi ko na talagang matatalino ang kapwa ko Pilipino. Talagang mahilig mag-obserba. Ilan taong inobserbahan ho ito ang galawan ng kampo ni Duterte. At siyempre, lalong-lalo na itong kasalukuyan na Vice Presidente, mga kaibigan. Hindi naman po lingid sa inyong kalaman na itong kinakaharap ngayon ng ating Vice Presidente ay patong-patong na aligasyon, ba't mayroon pong mga suporta na ebidensya. Halaka, may ebidensya pala sa'yo. Bakit po natin nasabi na may ebidensya? Kung sino man ho ang sumusubaybay sa galawan nitong si Sara Duterte bilang Vice Presidente, bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon, kahit hindi ko na po isa-isahin at ipaliwanag ang matitibay na ebidensya laban ho sa kanya. Kaya ang taong bayan, ilang politiko ho, lokal na politiko, maging ika nga po dati niyang kakampi, ay nananawagan, diretsang nananawagan. Muli kong ulitin, kung pwede, bumaba ka na, Sara Duterte, o magbitiw bilang kalihim ng edukasyon. Naku po, ay matindi yan. Ay talagang, bakit ano pa ang ginagawa mo diyan, Sara Duterte? Sabagay, kung mananatili ka, diyan ho, sa ika nga po kalihim ng edukasyon. Huwag muna isa-isahin po natin. In fairness naman. At ito'y slight pa lang. Huwag muna tayong dumako bilang pababain dito sa bilang Vice Presidente. Dahil na ika nga po'y mahabang proseso. Dito lang po tayo mag-focus bilang kalihim ng edukasyon. I'm very sorry At ako po ay namamalat. Pasensya na po kung nai-interrupt kayo. But I'm natural, no cut, dire-diretso po tayo. Marami pong ebidensya. Kaya malakas po ang kapwa natin. Lalong-lalo na po diyan sa comment section. Na sinusulat nila diyan sa comment section, buhat sa kanilang kinikimkim na damdamin ay pinapadaan nila ang sa kapamagitan ng komento na talagang nararapat. Talagang 100% sila naniniwala na dapat talagang bumaba sa pwesto ito si Sara Duterte bilang kalihim ng edukasyon. Katulad nga po ng nasabi ko, may mga ebidensya po sa kanila. Hindi ko na isa-isahin. Ba't yung iba ho ay padadaanan ko kung ano ang mga ebidensya na kung bakit talagang deserve na si Sara Duterte ay patalsikin o bumaba ng kusa diyan bilang kalihim ng edukasyon. Pag-usapan natin itong ikangay pagkatao niya bilang kalihim, mga kaibigan. Ay hindi po ito honest dito na lang sa issue po ng transparent. Sa palagay mo ba ito ay mayroon pong transparent bilang isang Vice Presidente?
Tungkol naman sa pera. Ibig ko sabihin, dumako muna tayo doon sa pera. Pag isang politiko ka, lalo't hinalal ka ng taong bayan, pangalawa, na pinakamataas na nanunungkulan sa ating Republika ng Pilipinas, dapat ikaw po, dito na lang sa salitang transparent. Wala po sa kanya. Wala po sa kanyang pagkatao. Kaya't pumapasok po dito na ito ay isang ikanghapoy politikong kurap din. Mga kaibigan. Di ba? Ay maliwanag po. Hindi ko na hahabaan. Confidential fund. Naging transparent ba siya? Wala pong pagka-transparent mga kaibigan. Wala ka dapat nililihim dito bilang isang vice presidente. Pag lalo na, hindi mo pira yan. Pira ng taong bayan. Bagamat confidential yan. Confidential nga eh. Hindi ho. Hindi porke confidential na tawagin. Yan ay iko-confidential mo o sekreto kung saan mo ginamit. Ay tonto ka. Laki mo ang kalukuhan kapag sinunod mo yung word na confidential fund. Dapat ilatag mo din ho yan. Na dyan pumapasok yung pagka-transparent. Dahil kapag wala sa iyong ikangay katawan at hindi mo tinanim sa iyong puso at isipan ang salitang transparent, pag lalong-lalo na pagdating sa pera, ay isang kurap ka na politiko. At yan ang nangyayari sa iyo. At yan ang tingin sa iyo ng taong bayan, Sara Duterte. Diba? Pangalawa, mga kaibigan, ay kaunti pa lang itong mga dahilan, ebidensya, na ika nga po ay nararapat talaga na bumaba sa pisto itong si Sara Duterte. Ulitin ko pangalawa, transparent muli. Dito ako natatawa eh. Diba? Hindi lahat po ng transparent ay pumapasok dito sa pera. Ang transparent din po ay pwedeng pumasok dito sa iyong pag-uugali. Pag-uugali bilang isang vice presidente. Unahan ko na po kayo, mga kaibigan. Bagamat tama ho na hindi tungkulin ng isang vice presidente tungkol po dito sa West Philippine Sea. Dahil nasabihan din ang ating Pangulong PBBM. Hindi niya tungkulin, tama. But bilang isang vice presidente, ay dapat magsalita ka din, magbigay ng public opinion kung ano ang stand mo dito. Diba? Anong ginawa niya? No comment. Walang transparent. Pag ikaw po ay nagsalita ng no comment, iyan po ay mayroon kang tinatago na hindi mo kayang panindigan at talagang mayroon kang tinatago o may iniiwasan ka na hindi mo kayang sagutin dahil illegal ang iyong ginagawa. Muling kong uulitin, marami pong meaning na ika nga po'y no comment. Malawak po. Ay ika nga po'y kinalaman yan. Ang sakop ng no comment, baka ho, doon sa mga nabanggit ko, ay isa ka, Sara Duterte, na ika nga po'y dahilan. Kaya, ang sinasabi mo yung no comment. Pwede ba maging vice presidente ka? Isang vice presidente ka, ang lagi mong isasagot ay no comment? Mga kaibigan, confidential fund, sumagot ka din, na ika nga no comment. Nasaan ang pagka-transparent mo diyan? Palay lihim na lang mga kaibigan. Ay nakakatawa ito. Lalo na ho ito, na ika nga po kapag naging presidente. Baka kapag tinanong siya, at mayroon siyang lihim na ayaw mabunyag, ang sasabihin niya ay no comment. Mga kaibigan, pansinin niyo po. Ang lakas ng loob, taas noo. Ipagtanggol si Kibuloy. Yan ba ang ugali ng isang vice presidente? Ang iyong kaibigan ay inaakusahan ng SDO mano'y panggagahasa. Patong-patong na kaso sa ibang bansa. May warrant of arrest. Nang dahil lang sa maduming politiko at pagkakaibigan,
mas inuna pa niya ang pansariling interes, may pagtanggol lamang itong si Kibuloy. Kahit na basura ang tingin sa atin nito, kahit na ulang lang sabihin niya, basura ang tingin ko sa Republika ng Pilipinas, ba't ginto ang tingin ko dito kay Kibuloy? Ayan ang lumalabas sa ating obserbasyon eh. Hindi mo magagawa na kampihan si Kibuloy kung pinagmamalaki mo ang ating Republika ng Pilipinas, kung nirerespeto mo ang ating rule of law. But anyway, alam ko naman hindi mo nirerespeto ang ating rule of law. Role ni Kibuloy ang iyong nirerespeto, Sara Duterte. Naku po. Yan po mga kaibigan na ilan pa lang na mga ebidensya na talagang deserve niya. At ika nga po yung napakainit na panawagan ng taong bayan na kung maaari ay bumaba ka na sa pisto bilang kalihim ng edukasyon, Sara Duterte. Tungkol naman sa kagawaran ng edukasyon, kung bakit siya hindi pwedeng huwaran. Walang kapupulutan na magandang aral na binibigay sa kagawaran ng edukasyon. Dapat pagkalihim ka ng kagawaran ng edukasyon ay magpapakita ka na ika nga po'y kagandahan ng asal. Mga kaibigan, wala ho eh. O diba? Mantakin mo. Muli kong uulitin, hindi lang po una at huli na ginagamit niya ang paaralan sa pansariling interes. Lalong-lalo na po kapag may kaganapan ng mga rally, yung mga paaralan ay ipupost ang mga poster. Katulad ng poster ni Kibuloy, nakalagay po Justice for Kibuloy. Mali ang ginawa mo dun, Sara Duterte. Magpo-post ka, ididikit mo ang larawan ni Kibuloy. Ang nakalagay din ay Justice for Kibuloy. Sa makatuwid lang ang pinagsisilbihan mo ay si Kibuloy bilang Vice Presidente. Dahil kung nagsisilbi ka ng tunay at tapat sa Republika ng Pilipinas, ang ilalagay mo sa school, sa mga school, ay justice sa mga biktima ni Kibuloy. Ay kabaliktaran noon nangyari. Di ba mga kaibigan? Saan makikita doon na ika nga po'y magandang huwaran itong si Sara Duterte? Kaya't yung din po ang sinisigaw ng taong bayan. Hindi magandang huwaran bilang kalihim ng edukasyon itong si Sara Duterte. Kaya't ang kailangan, kung ayaw mong sipain diyan at patalsikin, kalad ka rin diyan ho sa iyong pisto bilang kalihim ng edukasyon. Sara Duterte, magkusa ka na magbitiw para sa kapayapaan at ikaw unlad ng kagawaran ng edukasyon at siyempre ang Republika ng Pilipinas. Muli po maraming salamat diyan po sa comment section. Inaanyayahan ko po kayo kung pwede lang buhat sa inyo na ika nga po'y kauluban. Isang public opinion lang po at sabay-sabay nating i-like ang video na ito. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.